at hindi ko muna i-reveal sa inyo kung sino-sino yung mga personalidad na naandun. Pero sigurado po kayo sa pagkakatanda ninyo na nandoon sa litratong na naka-file, na i-file ninyo sa PIDEA ang mukha ni Maricel Soriano at ni Bongbong Marcos? Opo. Nandoon. Nandun. Natatandaan niyo po ba kung mga ilang pictures yun? 5? Mga 5 picture. 5 pictures. So, doon po sa mga... Iba't ibang pagkakataon, iba't ibang location. Ayon So, doon sa confidential information. Ayon sa confidential at saka litrato. Doon po ba sa litrato, kung babalikan natin, nakikita na may mga sumisinghot? More or less 5 yun. Based dito sa report nito, allegedly, frequently seen inhaling white powdery substance. So doon po sa picture na yon, meron silang sinisinghot na white powdery substance? Opo. Wow. Wow. So ito na po siya. So, ang dating PIDEA agent, Mr. Jonathan A. Morales. Ayun, sir. Magandang gabi po dyan sa Pilipinas at maraming salamat po sa inyong pagpaunlak sa akin at sa kaibigan ko nga nag-connect sa inyo. Thank you so much po at pinagbigyan nyo ito. Bago ang lahat, kayo po ba si Jonathan Morales? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si dating PIDEA agent, Jonathan Morales. Okay. Sir, gusto ko lang i-identify nyo itong pirma ninyo sa dokumentong hawak ko. Kung nakikita po niya, yan po ba ay pirma nyo, Mr. Jonathan? Opo, pangalan ko po yan at pirma ko. Dati po akong pulis at ako ay na-recruit sa Philippine Drug Enforcement Agency ni dating PIDEA Director General Junicio Santiago noong 2009. Okay, 2009. So nagsimula kayo sa PIDEA 2009. Okay. Hanggang kailan po kayo, from 2009, kasi I believe wala na po kayo sa PIDEA ngayon, di ba? Ilang taon po kayo nagsilbi sa PIDEA? Bali, humigit kumulang sa 5 taon. 5 taon. Anong year? So 2009, 10, 11? 2013 po ako nawala sa PIDEA. Bali, napag-initan po ako doon. 2013 kayo nawala sa PIDEA. So 2013 napag-initan kayo. Isulat ko lang po muna, mamaya na natin i-discuss kung bakit kayo napag-initan, ano? Gusto ko po kayo munang kilalanin. Okay? So before po ba kayo sa PIDEA, saan po kayo galing na sektor ng private practice? Saan po kayo dati galing? Bali, investigador po ako sa PNP nung araw. Nung ma-recruit ako sa PIDEA, gawa ng nagkaroon ng vacuum nung panahon na nire-recall yung mga ibang law enforcement units sa PIDEA noon. Kaya isa ako doon sa na-recruit ni Gerald Santiago para maging ahente doon sa PIDEA nga. Naging po ako, no? Naging operatiba, naging team leader, at naging hepe ng investigation ng Intelligence and Investigation Service. Gusto ko lang po i-identify po ninyo itong mga dokumentong ipapakita ko sa inyo. Familiar po ba kayo dito sa dokumento na ito? Opo, yan po yung pre-operation report na isa sa mga PIDEA Manual of Operation bago magsagawa ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Okay. So ito po ay dated March 10. Alright? Familiar po ba kayo dito sa mga dokumentong ito? Yan po yung yung cover letter doon sa ginawa kong pre-ops at saka yung authority to operate.
para po doon sa aking boss. Okay. So, ito po, sir. Familiar kayo dito? Kasi may pirma Yan po nyo. yung authority to operate. Nakalagay po dyan yung yung mga vehicles na gagamitin para doon sa operation. Okay. At saka So, yung duration ng operation. So sir, sa makatuwid, ito pong mga dokumentong itong hawak ko ngayon na ipinakita sa inyo na may pirma nyo, hindi po siya AI. Ano po ang ibig nyo sabihin doon sa AI? Artificial Kasi Intelligence. Hindi ho ako pamilyar doon sa mga ganong Okay. Okay, sir. So kasi po, nung inilabas ko po itong mga dokumentong ito sa aking Facebook account, dahil ako po ay nabigyan nito ng mga random, ang tawag ko nga po, puting aso, informante, na sinasabi na si Marcos Jr. ay muntik nang ma-raid noong panahon na ito, noong 2012, noong 2012. Pero nung inilabas ko po ang dokumentong yon, ay sinabi ng PIDEA chief na si Lazo na ito daw po ay AI generated or fake or gawa-gawa lang using the new technology. Ibig nyo bang sabihin yung AI generated, computer generated? Yes, computer generated, not original, peke, gawa-gawa ni Maharlika. Ito po ba, ginawa ko ba sa tingin niya? Hindi po. Sa pagkakatanda ko nga po, ako po yan. Kaya lang, meron ho kasi akong dyan sa mga dokumento na nauna nyo nang naipresenta doon sa publiko. Kasi po, meron tayong tinatawag na yung revelation of secret. Kaya ako sumulat doon sa Philippine Drug Enforcement Agency at sinulatan ko si Director General Moro Lasso patungkol po doon sa declassification ng mga classified information na naandyan sa mga dokumento na yan. Ito Yes, yan pong mga dokumento nyo na yan, pagpaumanhin po ninyo, yan po hindi po para sa sa publiko. Yan po dapat nasa pag-iingat ng gobyerno, lalo na doon sa intelligence unit kung saan po dapat nandun yan. Okay. Yan po, ganun po yun. Kaya nga sumulat po ako para papanagutin yung mga taong nasa likod ng pagpapakalat yan at para na rin po maiwasan, maulit yung mga ganyang kahalintulad na Ngayon po, dahil nga ganun yung kagrabe, yung nailabas, yung na yan, Ngayon, ang po ng aking sulat ay magkaroon ng accountability. Yung mga taong nagpabaya dyan sa mga dokumentong yan at doon sa mga tao na dapat ay mayroong tungkulin para ipatupad yung batas o mandato na iniatang sa kanila. Patungkol po dyan doon sa mga taong nandyan po bilang subject ng operation ng PIDEA. Okay. Sir, bago po tayo dun sa letter ninyo sa kay Lasso, sa Senado at sa Presidente, gusto ko lang pong isa-isahin itong mga dokumento na ito. Dito sa cover letter, sir, kasi napansin din po ng netizen ito, kaya pinagdudahan din nila na ito daw ay AI generated. Unang-una po dito, ang address ay magkaiba. Alright? Dito sa pre-operation letter, mapunta muna tayo sa memorandum, yung cover letter na sinasabi ninyo. So, nakalagay dito for Director IIS. Ano pong ba ibig sabihin ng IIS? Remind me. Investigation? Intelligence Investigation Service po. Okay, intelligence. Okay, that's good. So, subject, reported nefarious activities of Maricel Soriano and Maria and Bongbong Marcos, alias Bonget, March 10, 2012. So, natatandaan niyo po itong memorandum na ito? Opo. Okay. Sabi dito sa cover letter, this has reference
to the reported nefarious activities of Maricel Soriano and or alias Maria of Unit 46C, Rizal Tower Building, Rockwell Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos alias Bongit with unknown address. Number 2, a confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequent seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal drugs inside the above-cited condominium. Okay? So bago ko tapusin, dito po kasi sa pre-operation report, ang nakalagay po kasi na address dito ay 4C. So, dito sa cover is 46C. Ano po ba talaga ang tamang address? 46C. So, ito po ay typographical lang dito sa pre-operation report. Nangyayari naman po yan. Okay. Alright. So, ituloy ko dito, sir. Yung dito sa cover letter, yung memorandum nga. Number 3, nakalagay dito, recommendation approval of the attached pre-operation report / authority to operate, to conduct casing and surveillance, to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted. Okay, sir. Then nakapirma po kayo dito. So sa makatuwid, hindi po siya AI. So ang tanong ko, bago po ba isinulat ang memorandum na ito na nakasaad dito, nakasalaysay, base sa mayroong confidential informant na pumunta sa inyo, ano po ba ang dalhin niyo po kami doon sa panahon na yon na bago ito tinipe itong memorandum na ito? Ano po ang nangyari bago kayo nag-create nitong memorandum na ito? Ganito po yun, ang usual na ginagawa namin dyan, ini-interview namin yung kung sino yung agent on case doon sa sa confidential informant. Sa kaso niyan, sa pagkakatanda ko, ay kinunan ko ito ng ng deposition of witness. Kaya ako po sa nanigurado din ako nung panahon na yon, gawa ng sa bigat ng mga personalidad na ipinakita sa akin na downloaded computer printout ng mga litrato. Talagang kaya nagpasya ako noon na i-reduce ko siya doon sa sworn statement at kasabay na rin nung paghamon ko doon mismo sa confidential informant na kung handa ba niyang panumpaan at lagdaan itong itong kanyang ibibigay na impormasyon. At yun nga nangyari, bali kinunan ko siya ng statement na umabot kami ng gabi nung kinunan ko siya. At yun, matapos doon, ginawa ko yung memo. And kinabukasan nga nung araw na yon, ginawa naman itong pre-ops at saka yung authority to operate para makapagsagawa sana kami ng casing and surveillance. And pati doon sa aking instruction doon sa confidential informant for him na makakuha kahit man lang sample o maliit na kung ano man yung makukuha niya na sinasabi niyang powdery substance na ayon sa kanya available dun sa lugar o dun sa area. Kaya yun sana yung mangyayari doon. Kaya yun yung purpose niyang authority to operate saka ng pre-operation report para at least magkaroon ng masunod namin yung presumption of regularity in the performance of our official duties. Para pagpunta doon, pag-deploy ng tao, nandun siya ron sa loob,
meron kaming pinanghahawakang dokumento na lehitimo yung aming trabaho. Okay. Yun po. So, nung pumunta po yung informante sa inyo, syempre bilang isang PIDEA agent, hindi naman kayo basta-basta nagpapaniwala na, si ganito, si ganyan, nakita ko, na walang sapat na ebidensya. Nabanggit nyo kanina pictures. Meron po ba kayong natatanda ang mga litrato o video na ipinakita na yung nabanggit na pangalan na artista na si Maricel Soriano at then Senador Marcos Jr., meron po bang ipinakita sa inyo ang confidential informant na pictures na naka-attach dito sa mga dokumentong ito na supposedly nasa nakatago sa PIDEA, PIDEA office? Wala pa po ba sa inyo yung mga litrato at saka yung kopya ng affidavit? Wala pa po. Baka parating pa lang. So gusto ko po, meron pong litrato. Meron pong litrato, wala pong video. Kasi yung pong litrato na yon nanggaling po doon sa cellphone ng reporte o nung confidential informant. At doon nga po, kaya isa po doon sa naging motivation ng inyong lingkod para itong trabaho na ito ay idokumento, doon pa lang initially na-convince na ako na maaaring ay totoo yung report. Kaya doon pa lang sa litrato, iba't ibang pagkakataon at iba't ibang okasyon na nung makita ko yung litrato, yun pa rin. Pero sa kabilang banda, nung ipakita niya yung litrato, isa-isa ko talagang tinanong yung confidential informant during nung pagkuha ko ng kanyang testimonya. Pina-identify ko kung sino ito. Meron siyang nakilala, meron siyang hindi kilala, o meron siyang hindi pinangalanan. Katunayan, yung iba ron talagang nilagyan pa niya ng pentel pen yung mga muka para yung kumbaga sa iniingatan niya yung identity. Pero doon sa meron siyang mga nakilala. Ang pinakamalaking tanong, nasa PIDEA pa kaya yun? Kasi supposedly, nandun pa yung iniwan yun kasi ito kaso po na ito, itinrato ko, lang naman para siyang ordinaryo, marami na rin kami nahawakan na malalaking kaso. Pag hindi natutuloy, dyan lang. Andyan yung nakapile yan dyan sa sa investigation division. So, gano'n naman po kami. Kahit yung mga case holders na mga ongoing cases at saka yung mga case operational plan na namin tinatrabaho, andun lang siya. Hindi naman kumbaga sa andun lang yun. Kaya ako talagang tiwala ako na andun. Kaya nagulat talaga ako nung mapunta sa inyo mapunta sa inyo. Yun yung isa ron sa sabi ko, parang may mali talaga, hindi po pwede. Kaya nga, ang sumulat ako, parang may managot. May managot dun sa mga nagko-custody nitong mga classified information na ito. Kasi, siyempre, may mga ongoing targets kasi. At saka, makakapahamak ng buhay ng ahente o ng sino mang inosente. Pero yes, naintindihan ko po kayo. Pero siguro dahil sa sobrang galit na rin siguro ng mga taga-PIDEA mismo sa loob dahil sa malupit na nararanasan nila ngayon sa panahon ni gobyerno ni Marcos Jr. Kaya yun din po siguro yung nag-trigger sa kanila na ilabas itong report na ito na supposedly confidential para malaman ng taong bayan na ang namumuno ngayon na si Marcos Jr. ay talagang supposedly ay aarestuhin na dapat dadamputin na dahil sa kanyang pagkasangkot dito sa pulburo na ito, na yun po ang term ko, paumanin, dito sa naganap na sesyon na inireport sa inyo ng confidential informante. Ang tanong ko po sa inyo, sir, nung nakita nyo yung pictures, okay, sa iba't ibang pagkakataon na may sinisinghot sila, nakita mo si Maricel Soriano, nakita mo si Bongbong Marcos. Si Maricel Soriano, ba kilala nyo siya bilang artista nung time na yon, nung nakita nyo yung picture? Opo.
kilala niyo siya. So, klaro. Si Bongbong Marcos po, kilala niyo siya nung nakita niyo doon sa picture? Opo, pero kung pwede pa sumagot, Opo, go ahead, sir. kahit po kilala ko yung mga tao na nasa picture o siyempre ang ano ko no bilang investigador, kinukumpirma ko mismo dun sa nagpresenta ng litrato kung sino yung nasa litrato. Kahit ko kilala ko po sila, kinumpirma ko po mismo sa pamamagitan ng sworn statement Sworn na kinukuha ko sa kanila na sino ito Okay. na ano at yun po talaga nakasulat. Kaya kung maipipresenta po, no? Kung magkakaroon maipresenta itong sworn statement po na ito, malinaw at positibong itinuturo ng declarant o ng deponent kung sino po yung tao na nandun sa picture, na nagdedepict sa picture, at kung ano yung ginagawa ng taong nagdepict dun sa picture. Okay. Yun po yun. So, yeah, tama, nagets ko yun. Kasi kahit nakilala mo, hindi pwedeng ikaw as an investigator, hindi ikaw pwede mo sabi, si ganito to, si ganyan to. So, the informant should identify kasi siya yung nagre-report. Opo. Kagaya po nung maliban dito, may tanong pa ako, maliban dito sa binigay mong pangalan, meron ka pa bang ibang pangalang alam tungkol dito sa tao na ito? O yan lang po ang pangalan alam ko. Ganun po ang hindi ko po pwede kahit alam ko yung buong pangalan, hindi ko po pwedeng ilagay yon hanggat hindi naman niya sinasabi. Kaya lahat lang nung sinasabi niya, yun lang po ang nai-reduce doon sa sworn statement. So, dito sa sworn statement na ito na may permado ninyo, kayo po personally ang nag-type nito? Opo. Kayo ang nag-type nito. So, tandang-tanda. Wala naman po ako sekretarya doon. Wala kang sekretary. So, kung babalakan po natin yung date na March 10, 2012, mali ikaw ang informante. Sino-sino po yung tao sa loob ng opisina na yon? Kung matatanda nyo. Hindi nyo kailangan pangalanan, pero ilan kayo ang nandoon? Nandun po yun sa sworn statement. Kapag ka po, normally, pagka gumagawa po ako ng, ng sworn statement, nakadeklara po kung sino yung nandun. Halimbawa po, ng Malaya at Kusang Loob na salaysay ni Juan de la Cruz. Okay. Na kinuha ni ganito, sa harap ni na. Nandun po yun. Kaya, hindi po pwede na, lalo na pag kumukuha po ako ng salaysay, kinakailangan talaga meron talagang kaharap. Halimbawa, pare, may witness. Ate, kuya, na lalagay kita rito, no? Na ganyan. Para at least pagdating ng sa korte, meron ako maipapresenta na ito sa harap ni ganito, kinunang ko to, ito yung kasulat yung mga pangalan nila. Okay. Ganun naman Sir, po yun. Another issue nung inilabas ko po ito na sinasabi na artificial intelligence generated, isa din to sa paliwanag ng PDEA na ito yung pang-counter nila sa akin na ito po ay walang control number. Okay? Ang sabi nila, gawa-gawa ni Maharlika yan, walang control number. Okay? So ano po ba ang paliwanag natin? Bakit po walang control number ito? Yan po, kaya wala pong control number kasi nga hindi pinayagan, hindi natuloy. Kasi kung natuloy yan, ginawa ng opisina, after na mapirman, saka po namin dadalhin yan sa National Operation Center. Doon sa aming Plans and Operation Service. Doon po dinadala yan para doon sa, magbibigay sila ng Certificate of Coordination. Lalagyan po ng control number yan. Pero hindi lang naman ngayon lang nangyari yan, dyan sa kaso na yan, marami na rin hong pagkakataon din kami noon na hindi talaga natutuloy, hindi pinapayagan ng ng Deputy Director General for Operations. Kung ano man yung motibo, hindi saka na po natin i-discuss.
Okay, so ito po sasagutin niyo kung pwede yung sagutin, ano? Maintindihan ko kung hindi pwede dahil kayo nga ay a-attend ng hearing sa April 30 sa Senate inquiry with Senator Bato. Tama po ba? Later on, papakita natin yung mga documents. Ang question ko, sir, nakarating po kasi sa akin na itong operation na ito, supposedly na pagdampot kay Maricel Soriano at kay Marcos Jr. noong 2012 ay pinigil ng isa sa pinakamataas o pinangalanan ko na nga na Executive Secretary ni dating Pangulong Noynoy Aquino na si Paquito Ochoa na best na partner sa law firm ni Lisa Marcos na ngayon ay First Lady na. So, kaya niyo po bang sagutin yan? At kung hindi, maintindihan natin. Tama po ba yan? Yung information na nakarating sa akin? Pagpaumahin po muna ninyo at hindi ko po muna masasagot yan. At ano na lang po natin dun sa Senado sa mismong formal investigation na gagawin ng Senado. Pero masasagot niyo po ba na talagang may pumigil dito? May pumigil. Pero hindi ko muna po sasabihin yung identity ng mga taong nasa likod niyan. At doon na lang po sa Senado. Pagpaumanhin niyo po yung... Okay. No worries, sir. Naintindihan ko po kayo. So, babasahin ko lang po dito. Nasa pre-operation report po ako, ha? Ayan, ang permat po ninyo. So, gusto ko lang po, dahil nasa 13,000 live viewers na po tayo across social media, gusto ko lang pong linawin na ito po ay perma ninyo at hindi po AI generated. Pero ako po yan. Ako po nag-prepare niyan. Okay, good. At yan po, hindi lang po isang ganyan yung napirmahan ko. Marami na rin po ako mga pre-ops, authority to operate na napirmahan na nag-negative, nag-positive yung aming operation. Hindi lang po isang beses nangyari yan. Pagpirma sa ganyan. So, basahin ko lang po under the summary of information. A confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal drugs inside unit for the C. Na-correct nyo na yon, typographical error. Ang tamang address ay 46C Rizal Tower Building at Rockwell, Makati. So, dako na po tayo dito sa authority to operate. Again, wala ngang control number, na-explain nyo na. So, actually, ito pong nakalagay dito, under 1, 2, type of operation, check appropriate box, surveillance. Ano po, paki-explain po dito sa aming mga ordinaryong Pilipino. Ano po bang ibig sabihin yan sa first part? Surveillance, X, casing X. Opo, ano po ba? Ganito po yan. Ang pre-ops at yung authority to operate, isa po doon sa mga requirements ng PIDEA Manual of Operation. Hindi ka pwedeng mag-conduct ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Surveillance, casing surveillance, entrapment operation or bypass operation, no? Service ng warrant or search warrant. Hindi ka po pwede na mag-conduct ng anti-illegal operation kung wala kang pinanghahawakang pre-ops, authority to operate, yun, certificate of coordination na galing doon sa NOC or doon sa RTOC o doon sa Regional Tactical Operation Center. Ngayon ho, kaya kung mapapansin niyo po, paki-ano lang po yung pre-ops. May mga X po yung kung halimbawa, kung ang merong markings na X, yun lang po ang trabaho nyo. Hindi po kayo po pwedeng mag-conduct ng test buy o entrapment o bypass operation o ano pa man. Nakalimit lang po yung trabaho nyo specific doon lang sa surveillance tsaka casing. Kasi importante po yan dahil pagdating po sa korte, hinahanap po yan. Pag wala po yan, nadidismiss agad yung kaso. Kasi yan lang po yung nagpapatunay na talagang lehitimo o yung tinatawag na yung presumption of regularity nung inyong ginawa o trabaho. Ngayon, yan din yung katibayan na bago kami mag-conduct ng halimbawa, mag-apply ng search warrant o mag-serve ng search warrant,
tinatanong kasi ng korte yan, halimbawa later on, pag nasa trial proper na, kung nag-conduct ba kayo ng surveillance. Paano nyo na-determine na ito yung address? Paano nyo na-determine na ito yung ganito? Diba? O paano nyo na-determine itong ganito, no? So, yan yung mga isa sa mga kaya kumbaga sa step by step o gradually yung ginagawa namin. Slowly but surely. Kumbaga, kagaya po ng sinabi ko sa inyo, yung purpose niyan ng pagkakandak ng surveillance at saka casing surveillance, ito yung dala namin yung confidential informant sa area. Dahil may instruction ako na kumuha ng sample ng white powdery substance. In case, halimbawa po, nahuli yung aming confidential informant na mayroong dala na suspected dangerous drugs, ikukulong yun. Pero kung meron kami ipapakita sa mga other law enforcement agency na, teka muna pare, may trabaho kami dito, ito yung pre-ops namin, ito yung authority to operate namin, ito yung certificate of coordination namin. Pawawalan nila yung CI namin o yung confidential informant. Kasi pag nakuha yan, nakapkapan niya, o ba't kami dalang drugs? Diba? Pugo yan, kawawa. So yun yung isa doon sa mga armas namin sa kalsada na pag nagpakawala kami ng aming mga informant, safe siya. Okay. Safe siya. Okay. So yun po yung purpose na. Dito sa case na to, dahil di ba hindi ito natuloy, so nagbigay ng sworn statement itong informante, nagkaroon ba ng chance na sabi nyo nga kailangan nyo ng ebidensya, pinabalik nyo doon kung saan nagsisesyon ang nire-report niya na si Marcel Soriano at si Marcos Jr., pinabalik nyo yung confidential informant doon? Dumating po ba kayo sa point na pinapunta nyo siya doon para kumuha ng watery substance sample for chemical testing? Nakakabalik siya doon sa area, no? Pero yung sasabihin natin pinabalik ko po siya, hindi po kasi pinayagan yung operation Kasi Okay. kasi hindi po kasi po pwede. Kinakailangan covered kasi talaga nung covered nung magiging irregular sa part ng namin sa part namin Pero kasi siya naman nakakabalik nagkaroon pa ng after niya nagkaroon pa ng sir. Sabi niya ganito ganyan. Meron pa siyang dinideklara na pero wala talagang walang magawa dahil hindi nga pinayagan. Sir, matanong ko lang, kasi alam ko hindi nyo pa pwedeng sagutin kung sino yung mga taong pumigil sa operation na to dahil nga meron pong Senate hearing sa April 30 sa Blue Ribbon, I believe, at saka sa Committee on Drugs ni Senator Bato. Pwede nyo bang masagot sa amin, bakit hindi natuloy ang operation? Yun nga po. Bali, hindi nga po in-approve. Pero, doon sa preparation, lalo na doon sa, yung pagkakakuha ko ng deposition ng witness, ito po yung isa rin sa requirements sa application ng search warrant. Papunta na po talaga doon Okay. Kumbaga sa kapag ako kumuha ng deposition, diretso ito doon sa application para hindi na pa ulit-ulit Nung tinipa ko yung deposition of witness, nandun na yung niya, talagang naisulat ko na yung kanyang personal knowledge. Nagkaroon na ako ng ng information doon sa mga declaration niya. In-identify ko kung sino-sino itong mga tao na to at saka yung litrato. Ang kulang na lang diyan, halimbawa kung natuloy yung surveillance ang kulang na lang dyan is yung application. Kung susunod yun, kung sunod-sunod po yung gagawin dyan, application ng search warrant, ihaharap ko siya dun sa executive judge na mag-i-issue ng search warrant at yun, kung pinayagan ng higher ups noon, yung operation, talagang sasaltuhin namin yung
yung condominium unit dyan sa Rockwell. Okay. Sir, sinabi po ba ng higher-ups kung bakit hindi matuloy ang pagre-raid kay Marcos Jr. at kay Maricel Soriano noong March 11, 2012? Opo, bale sa Senado ko na lang po de-divulge lahat. Okay. Opo, pasensya na po. Naintindihan ko po kayo, sir. Okay, dadako po ako dito sa number 5 ng authority to operate. Okay, number 5. Ang nakasaad po dito, sir, ay team leader / contact number agent. Kayo po to, Jonathan A. Morales. Mayroong, I think yung number na ito is number ano po ninyo, yung number ko po dyan? Anong number ko? Ito. 5. Ayan po. Ano po ba ibig sabihin ng number na yan? Yung number ng telepono. Ay. Phone number po ba yan? Phone number yan? Opo. Sun po yan, Sun. Sun Cellular. Wala na. Sun Wala na to? Ano po ba ito? Government issued number o personal number? Hindi po. Ano po yan? Line po yan. Line. Line dati. Opo. Yung mga numbers po dyan, plate number po nung sasakyan namin. Okay. Yun po, Sir, 850, yun po yung number no controlling number nung Mazda 3. Pakitingin po kung pareho doon sa ZK850. Tama po. Ayan. CKC 850 po. Yan po. Yan po. Okay. Sir, yun po yung Go ahead. Yung sa telepono po, yung number dyan, kung makita niyo 850, yan po yung number doon, plaka ng Mazda. Sir, ito pong nakalagay dito, pangalan ninyo nga, and 7 others. Anong ibig sabihin nito, sir? 7 others. Jonathan Morales and 7 others. Ganito po yan. No? Bali, pag lumalakad kami, halimbawa, isang team leader, tapos 7 operatives. Minsan, hindi naman lako kompleto yan, pero usually, nilalagay na rin namin para kung mag-deploy sa area, halimbawa, 3 ahente o 4 ahente, doon na lang magsusuluran sa area. Kasi yung iba, pagka may mga binabantayan din silang trabaho, kung ano man, kung wala pang galaw doon sa ibang area, makakasunod sila in case na meron kaming susundan. Kasi pagka surveillance, ang trabaho namin, may mga pagkakataon na halimbawa nakita namin yung subject o yung target, gumalaw o nagkaroon ng movement, susundan namin ito. Kaya usually pagka ganyan, kahit na 2 o 3 ahente, pero nilalagay namin yung mga ibang operatiba para pagsunod sa area. Kasi kapag ang mga sasakyan namin nakadeploy, halimbawa sa isang lugar, lalo na dyan sa Rockwell, hindi ka pwedeng patambay-tambay ka dyan kung sisitahin ka ng gwardiya or pag minalas-malas ka, talagang matututukan ka pa ng mga nasa mobile. Kasi siyempre, lalo na pag hindi ka coordinated, mapapadapa ka sa kalsada. Dahil mapagkakamalang kang holdupper o kidnapper. Siyempre, kayo, armado, natural, dapat lahat lahat ng proseso na hindi kayo ma-disgrasya o ma-avoid yung misencounter, yun, kinakailangan dokumentado kayo. Sir, gusto kong balikan yung sabi mo more or less 5 pictures na ipinakita sa inyo ng confidential informant nung March 11, March 10, 2012, na sinasabi mo na positive kayo based sa pagkumpirma ng informante na ang nasa litrato na sumisinghot ng white powdery substance ay si Maricel Soriano at si Bongbong Marcos. Maalala niyo pa ba kung colored po ba yung picture? Opo, maalala niyo pa ba? Colored. Kasi kuha po yun dun sa cellphone ng confidential informant. At yun nga po, bali i-print out niya, pinakita naman din niya O ito yan sir, ito ganyan, nasa cellphone niya.
So ngayon, yung dala-dala nga niyang computer printout na mga pictures na depicting several personalities including Maricel and politician Bongbong Marcos, yun po, pina-identify ko naman sa kanya. At siya yung nag-identify? Opo, siya. Hindi naman, kahit na kilala ko kung sino yung mga personalidad na yun o kapareho ng muka, sa kanya ko po pina-identify at yun, ipinanumpaan niya doon sa Legal and Prosecution Service. Pinanumpaan po niya yun. So, sir, gusto ko lang, curious lang ako. Naalala mo ba kung anong suot ni Marcos Jr. nung nakita mo sa litrato nung habang sumisingot siya ng white substance na yon, powdery white? Hindi ko na po masyadong pero yun, merong pagkakataon na nagiinuman eh. Nagiinuman? Nagiinuman eh, opo eh. Nagiinuman eh. May mga alak eh. May mga alak. Okay. So, yung mga pictures na yun, sir, kasi kayo nga ang in charge dito dahil kayo yung team leader. So, together with that pictures, itong hawak kong dokumentong ito na inailabas na actually wala naman po akong kamalay-malay, nakuha ko lang po ito sa email ko, random personalities, the people that I don't know, that I believe, they are from PIDEA. So, ano pa po yung kasama ng itong report, itong pre-op at authority to operate? Maliban sa 5 pictures? Sa pagkakatanda ko, bali, ganito po yan, yan po, nilagay ko sa isang folder at meron siyang cover sheet na confidential na kulay blue at naglalaman po yan ng sworn statement o yung deposition ng witness. Tapos yung mga computer printout na pictures na downloaded from confidential informant sa cellphone. At yun nga po, kaya related itong mga pictures na ito dun sa deposition ng witness kasi nga nandun po yung kanyang declaration at yung kalaunan, pinanumpaan pa niya po yun talaga doon sa Legal and Prosecution Service. Kasi nung time yan talagang nung sinabing nung magbalik nga siya nung sir matutuloy ba tayo? Wala eh, talagang ayaw nung ayaw higher ups DDGO. Kaya wala hanggang sa na-shelve na lang yan. Sir, kaya yung folder na yon nandun lang eh. Sa totoo lang yung mga folder namin sa IIS lang naman eh, nakapatong lang yan doon, nakasalansan eh. Dahil nga, yung IIS is isa sa mga yung area na yon, kumbaga yung bang, kung hindi ka authorized, kung hindi ka naka-assign doon, hindi ka pa pwede pumasok doon eh. Kumbaga ito yung isa sa mga exclusion area doon sa, sa PIDEA. Napakahigpit kasi hindi naman PIDEA ka, pwede kang maka-access doon eh. Hindi. Okay. So, sir, naintindihan ko na sa ngayon, hindi mo pa masasagot, hindi mo makakonfirm yung nakarating sa akin impormasyon na si Paquito Ochoa, dating Executive Secretary, ang isa sa mga pumigil nito. Ang tanong ko na lang po, ano yung pakiramdam mo bilang isang PIDEA agent na supposedly na ginagawa mo ang trabaho mo para sa Pilipino para panagutin ang sino man, kay artista ka, kay politiko ka, kung ordinaryong citizen ka, na rumisponde sa report ng mga confidential informante na may mga nagsisinghot doon. Ano yung, nung time na yun, kung maalala mo, ano yung pakiramdam mo na parang sinupil, okay? Sinupil ang iyong trabaho eh. At paano ba ang term dyan? Sinupil ang, kumbaga, pinigil yung dapat na trabaho ginagawa mo as PIDEA agent. Nung time na yun, na ayaw ituloy for whatever reason, dahil hindi mo pa masabi sa ngayon, dahil nga gusto mong i-reserve yan sa Senate, ano po yung feeling nyo that moment na pinagbawalan kayong ituloy ang pag-aresto o pag-raid dito kay Maricel Soriano at kay Bongbong Marcos? Disappointment. Kasi unang-una, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act, ginawa yan para sa
para sa any person, ano? Hindi, walang exception dyan eh. Kumbaga sa ginawa yung batas na yan para papanagutin sa batas lahat ng tao, kahit na sinong tao. Ginawa po yan para papanagutin, yung mga, yun yung nakalagay dun sa prohibited acts, particular dun sa Article 2 ng Republic Act 9165. So, bilang ahente, siyempre, ba to? Para bang meron tayong may tinitignan doon sa tinititigan. Diba? Kumbaga sa yun yung hanggang sa dumating nga yung point na talagang nainis na ako eh. Nung parang walang nangyayari nung panahon na yun, nung gobyerno na yun. Kaya ako'y lumabas na rin noon. Talagang lumaban ako dun sa sistema. Sabi ko para tayong kunya-kunyarian lang eh. Ang nangyayari parang ina-address natin yung problema sa illegal drugs, parang wetting na lang. Diba? Ang wetting, kumbaga sa kita nyo, nag-e-exist kasi nga merong tumatanggap. So ganun din, ganun din sa illegal drugs. So yun, yung disappointment ko bilang ahente. Ganun na nangyari sa akin. So, nung inilabas ko po ito sa vlog ko, napanood niyo po ba? Kilala niyo po ba ako? Kasi hindi naman, alam ko hindi naman lahat ng tao nanonood sa akin. Kilala niyo po ba ako sa vlogger? O nung nilabas ko ba ito, napanood niyo ba ng live or what? Paano niyo po nalaman na, inilabas ko itong mga papeles na ito na pinirmahan ninyo? Totoo. Hindi ko nga po kayo kilala. Meron lang pong nagsabi sa akin na yung daw merong ka raw nilalabas. Sabi ko hindi yung vlogger daw. May nilalabas daw na authority to operate at saka pre-ops. Kaya nung makita ko, kinabahan ako talaga eh. Ang unang reaction ko, nanlamig ako. Totoo lang, nung makita ko. Kaya nung kausap ko yung dati kong kasamaan, yung nagkaroon kami ng mga pero kung ano man yung napag-usapan namin, siguro sa Senado na lang. Sa Senado na lang. Pero nagulat talaga ako. Kaya ang unang naging questionin yung tanungin yung PIDEA. Sinabi ko talaga sa kanila, wala akong kinalaman diyan. Nananahimik ako eh. Sa totoo lang, kung talagang titignan mo, ano ang mapapala ko diyan? Kamatayan ang matatamo ko diyan. Kamatayan. Buhay ko ang magiging kapalit diyan. Diyan sa na yan. Dahil unang-una, yung mga dokumento na yan ay naging bahagi lang ng aking trabaho bilang investigation agent. Kahit na sino pa ang inire-report, ako gagampanan ko lang yung trabaho. Ganun lang po ako eh. Kumbaga sa bilang ahente, bilang investigador, nagsisiguro din ako. Kaya kinukunan ko talaga ng sworn statement. Para pagdating ng araw, meron talaga akong matibay na basihan na talagang galing doon sa tao na nagbigay. Kaya lahat ng mga dokumento na yan nandiyan. Kaya nga sabi ko hindi po pwedeng ganyan. Kailangan may managot. May managot kasi meron nagkaroon ng kapabayaan dyan. Hindi po pwedeng basta ganito na lang. Ngayon, nalantad na yan sa publiko. Nalantad na. Bilang alagad ng batas, magtatanga-tangahan na lang ba tayo? Pati ako, madadali dyan sa lintik na yan. Patawarin niyo ako doon sa na yan. Ha? Kasi baka talungin ako ano ginawa mo? Ihalagad ka ng batas, bakit hindi mo hinuli? Di ba? Yeah. So ngayon, kagaya niyan, sila, nalantad na, anong ginawa nila? Diba? So, Sir, ang tanong... merong accountability, yung mga may mandato dyan sa Yes, Comprehensive Dangerous Drugs Act.
Ang tanong ko po sa inyo, nung sinabi po sa inyo, o sino man ang nagsabi sa inyo, kaibigan, na may isang vlogger, ako nga po yun, na inilabas ko itong supposedly na pag-raid kay Maricel Soriano at kay Bongbong Marcos noong March 10, 2012. Meron po ba kayong galit sa akin? Alam niyo, sa totoo lang, nung una, no? Pero siguro, nung una, no? Pero nung naisip ko rin, later on, no? Sabi ko, siguro, blessing in disguise, siguro kalooban na rin siguro ng Diyos. Ito na, na lumabas ito, para unang-una, ma-address ng tama itong issue na to. Kasi yung primary involved dito sa usapin na ito hindi ordinaryong tao. Kaya kaya yun din yung laman ng sulat ko na sa sa Blue Ribbon Committee at saka dun sa public order and dangerous drugs na dapat magsagawa sila ng investigation in aid of legislation para once and for all magkaroon ng ng sapat na batas patungkol doon sa mga ganitong ganitong problema. Kasi ang problema natin minsan kaya hindi napapatupad o walang dahil kulang tayo doon sa batas. Yun din yung or kung meron mang batas, dapat managot, yun dapat managot kung sino nagkulang. Hindi yung basta ganito na lang. Diba? Sir, nung nilabas ko po ang dokumentong ito, pinick up po ito ng Daily Tribune. Then napag-alaman ko po, dahil nga presidente ang involved dito, napag-alaman ko, base na rin sa akin iba pang informante, na tumawag ang Presidential Communications Office sa Daily Tribune para ipa-take down ang posting ko tungkol dito sa pinag-uusapan nating mga papel na ito na pinirmahan ninyo. At humingi din po ng sorry ang Daily Tribune, nag-apologize sila dahil daw nagkamali sila sa pag-reshare nitong mga sinasabi ng PIDEA na AI o Artificial Intelligence Generated. Ang question ko, bakit po kaya etong si PIDEA Chief Moro Virgilio Lazo ay ganun ang kanyang counter na sinabi niyang hindi ito totoo. Ito ay gawa-gawa lang ni Maharlika. Ito ay gawa ng computer. At pinirma, at pirma ko ba yan? So anyway, bakit po kaya ganon ang sinabi ni Chief Lazo? Bakit ganon yung counter niya imbis sagutin ng tama? Na oo, totoo, na yan ay legitimate o bona fide papers na naka-file dito sa PIDEA. Sa tingin ko po, personal na opinion, normal reaction yan ng mga tao na merong iniingatan. Kagaya dyan, halimbawa, yung appointing authority ay yung nagbigay ng pagkakataon sa kanya upang humawak ng isang ahensya katulad ng PIDEA. Huwag na po tayong magtaka kung ito ipagtatanggol niya at babaliwalain niya yung isang dokumento na kasalukuyan na nandun sa kanilang pag-iingat. Yan po, ganun po yun. Kung hindi siya nakikinabang, yan? Kumbaga sa lalabas. Kasi, meron ako experience panahon ni Pangulong Aquino, nung nandiyan naman sa sa YouTube nung ako talaga